Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw at oras dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin sa ating Global na Tayo team, sa ating Master Control. Kasama po natin si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast, si Hero, sa live audio streaming, si Justin, and of course ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Ang Global na Tayo at ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong mapapanood at mapapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. So sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America sa may tinang Tarlac. And sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS BBS Radio app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para kami po inyong masubaybayan saan mang panig kayo ng mundo naroon, saan man kayo dito sa Pilipinas. Ano po? Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service, ang international online platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Alright, para po sa mga overseas Filipino workers natin na nakikinig ngayon sa iba't ibang panig ng mundo at maging dito sa Pilipinas, yung ating mga kababayan dito, bigyan lang natin ng konting update yung ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay ngayon. Lalo na, kamusta kayo dyan sa Israel? Sa Israel, sa nakakarating lang sa akin na balita, mukhang may tumunog na namang sirena kanina lamang dyan sa Israel habang nagsisimula itong ating programa. May tumunog na sirena, ibig sabihin may incoming na missile mula sa Iran. Okay? So kasalukuyan pong nagsasagawa ng safety protocols, safety procedures ang ating mga kababayan dyan sa Israel. Sana dalangin po namin na nasa mabuti kayong kalagayan, nakatakbo na kayo sa mga shelters na dapat yung puntahan at kayo ay nasa mabuting kalagayan. Incidentally, after po nito, pag all safe na, all clear na, makakapanayan po natin ang ating Philippine Embassy sa Israel. Babalik tayo sa Israel at muli natin hopefully makakausap ang ating pong ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendiola. Okay? Sapagkat yun, tama nga dahil nga katatapos na nag-take over na naman sila sa mga oras na ito bago tayo magsimula. Nagsabi sila na may siren, may anunsyo na may siren na may missile na kailangan silang mag-shelter. Pero after that, kapag all clear na po, ay makakasama po natin ang ating Philippine Embassy sa Israel sa panguna ng ating Ambassador, Her Excellency Mendiola. Pero habang binabantayan natin ang sitwasyon pa rin sa Israel, ay para sa ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo, alam naman po ninyo ang nagiging epekto ng sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo sa buong mundo at maging dito sa inyong inang bayan sa Pilipinas. Sa ngayon, ang 1 litro ng gasolina ay pumapalo na po ngayon sa 80 pesos o higit pa, mga 80 to 84 pesos. Depende sa gasolinahan at layo ng gasolinahan per liter. Samantalang sa diesel po, pumapalo na sa 94 hanggang 100 ang 1 litro ng gasolina. Depende pa rin sa gasolinahan, sa layo nito at doon sa depende sa kumpanya ng gasolinahan na inyong pagkakargahan. So ganun po ang katindi ang pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Wala pong magawa ang ating pamahalaan sapagkat tayo po ay dependent lang sa presyo na tumatakbo sa international market. Hindi tayo malaking player sa international market, sa global market. Kaya
all we can do is to, you know, abide by the prices. Pero ang ginagawa po ngayon ng gobyerno, naghahanap na po ngayon ng pamamaraan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naghahanap na po ng direktiba o naglabas na po ng direktiba ang Pangulo sa Department of Energy, gayon din sa PNOC, Philippine National Oil Company, na maghanap ng ibang sources ng langis. Dahil yung pong ibang mga bansa na usually na pinagkukunan natin ng langis, medyo nagsasara na ng kanilang merkado para po maproteksyonan yung kanilang sariling local production ng langis. Ano po? So ngayon, para po maiwasan yung ganyang klase ng sitwasyon, naglabas na ng direktiba ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanap na ng iba pang mapagkukunan o mapagbibilan ng langis. Ano po? Yan, pwedeng ang isa po sa mga nakikita diyan is either Russia or yung sa South America. Yan. I think nasa 20 million barrels yata ang target na bilhin, o 2 million o 20 something like that, in millions of barrels ang target bilhin sa labas ng bansa outside of our regular sources para po masiguro na meron tayong sapat. Pero sinabi nga po ng Pangulo sa kanyang isang statement, sinabi naman po ng Pangulo na meron daw pong sapat na supply ng langis. Kaya lang kinakailangan lang talagang humanap pa ng ibang sources para ma-maintain natin yung sapat na supply ng langis para naman sa ating sariling local consumption dito sa bansa. Now, isa pang ginagawang pamamaraan ng gobyerno ng Marcos administration, ngayong araw na ito, at kahapon pala, kahapon, nagsimula na po yung pamamahagi ng 5,000 pesos cash aid ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. 5,000 pesos para sa mga tricycle drivers dito po sa Metro Manila. At susunod na po dyan, kapag naayos na pong lahat yan, naibigay ng lahat dito sa Metro Manila, isusunod na po ang iba pang mga lugar sa labas ng Metro Manila, including the regions. Okay? Including the regions. So sa ngayon po, naging maayos naman po, pero meron pa rin mga lumabas na mga problema. Ibig sabihin, may mga tricycle drivers pa rin dito sa Metro Manila, sa iba't ibang lungsod, ang hindi nakatanggap ng 5,000 pesos na cash aid sa maraming dahilan. Wala sila sa listahan nung sinubmit ng LGU, ng TODA at ng LGU sa DSWD. Yung iba naman, nandoon nga sa listahan pero mali yung spelling ng pangalan, mali yung middle initial, mali yung surname as compared dun sa driver's license o dun sa prangkisa ng motor, something like that, di po ba? So nagkakaroon na ngayon ng problema, pero siniguro po ng DSWD, hanggat may pondo ang DSWD sa ilalim ng AICS, magkakaroon pa naman po ng susunod na mga payout ng 5,000 cash assistance mula sa DSWD. Yun pa lang, kinakailangan maayos muna yung unang batch bago magsagawa ulit ng pangalawa, kung sakasakaling meron man. At bukod pa ho dito sa pinamimigay ng DSWD na 5,000 pesos na cash aid para sa ating mga public utility drivers, na una na nga po yung mga tricycle drivers, meron din po ang Department of Transportation o DOTR na cash aid. I think magsisimula itong cash aid naman ng DOTR, Department of Transportation, sa darating na April sila. Alright, I think that's amounting to 3,000 kung di po ako nagkakamali. Pero at least meron po nakaambang cash assistance din ang Department of Transportation this April. Pero bukas, March 19, ay magkakaroon naman ng pamamahagi rin ng tulong pinansyal ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, para naman po sa ating mga mangingisda. At yan po ay nagkakahalaga naman ng 3,000 pesos para sa ating mga fisher folk, o yung ating mga mangingisda. Pero nung akin po nakausap ang BIFAR kanina sa programang Bangon Bayang Mahal, ayon po sa BIFAR, sa kanilang National Director ng BIFAR, ay ibabahagi ito sa mga nasa 5th class municipalities muna. Okay? Dahil limitado rin po yung kanilang
limitado rin po yung kanilang pondo ng BIFAR. So ang nakatakda po munang ipamahagi bukas, March 19, ay 3,000 pesos para sa ating mga mangingisda mula sa BIFAR. At yon ay nakakonsentrate muna sa mga 5th class municipalities sa buong bansa. Ang target po mabigyan niyan ng 3,000 pesos na fuel subsidy mula sa BIFAR ay nasa around 23,000 to 23,450 if my figures serves me right. 23,450 na mga fisher folk belonging to the 5th class municipalities nationwide. So mapapansin nyo, medyo maliit po yung bilang. Aminado naman po dyan ng BIFAR. Pero sabi nga po ng BIFAR, dahil nga po medyo maliit din yung pondo na nasa kanila ngayon, umaasa po sila na kapag nadagdagan ng pondo tulad ng nire-request na madagdagan ng pondo, madadagdagan din po itong mga beneficiaries na ito. Ngayon, nilinaw din po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang unang bibigyan, tulad na nabanggit nila sa 5th class municipalities muna ng mga fisher folk, yung mga merong motor bangkas. Yung mga may motor bangkas. Okay? So sila muna yung unahin. Kasi nga fuel subsidy ang pinag-uusapan. Pero naitanong ko nga, paano po yung mga yung mga hindi naman gumagamit ng walang pambili ng motor para sa kanilang bangka, yung disagwan. Ayon po sa BIFAR, meron naman pong iba pang mga nagbibigay ng tulong o assistance para sa kanila, katulad ng DSWD, yung mga livelihood assistance nila, binibigay din ng BIFAR, yung DSWD, yung mga family food packs o yung iba pang nila mga pangangailangan. At ang BIFAR din po, namimigay din, bukod sa DSWD, ang BIFAR namimigay din ng, tulad ng sabi ko na, livelihood assistance, yung pong kung sila ay nangangailangan ng mga fingerlings, yan, namimigay po sila ng fingerlings na libre. Lalo na kung pinag-uusapan po yung aquaculture, okay? Kasi meron dalawang type ng pagpapalaki ng isda Isang saltwater at isang aquaculture method na pagpaparami ng isda, di ba? So doon sa mga nangangailangan ng fingerlings, may available daw po ang BIFAR at yan daw po ipamimigay ng libre sa mga qualified na mga fisher folk. Ibig sabihin yung talagang mga nangangailangan nito at talagang walang pinansyal na pagkakataon para makabili. So makipag-ugnayan lamang daw po sa mga BIFAR regional offices para po malaman ang karagdagang detalye tungkol dito. So yun pong ilan lamang sa mga nagiging kaganapan dito, lalo-lalo na yung mga tulong na ipinapaabot ng ating pamahalaan sa administrasyon ng Marcos Jr. para po sa mga naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo dito po sa ating bansa. Okay? So, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang saglit na paalala mula sa inyong himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa,
Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Tulad po na nabanggit ko kanina, nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendiola. Magandang araw po, Your Excellency, Ambassador Mendiola. Magandang umaga, Ray. Opo, pasensya na po kayo at nabalitaan ko na bago tayo magsimula, nakatanggap po kayo ng air raid siren mula sa IDF, kaya kinakailangan nyo munang mag-take shelter. Pasensya na po sa abala namin sa inyo, Ambassador. Pasensya na rin po dun sa inyo at it's regular drill na ho namin to. Expected din ho namin today na marami hong ganitong pangyayari. Alright, so sa ngayon po, having said that, kamusta po ang sitwasyon ngayon? Medyo matagal-tagal na rin po namin kayong huling nakausap since this start of another conflict between Iran and Israel. Pero kamusta na po ang status ngayon ng ating embahada batay na rin sa sitwasyon dyan sa Israel, Your Excellency? So, 19 days na po itong Operation Roaring Lion or Operation Epic Fury, sabi nga ni President Trump. Sa ngayon ho, nasa limited activity status ho dito lalo na dito sa Tel Aviv. Dati ho kasi several days ago, fully lockdown ho kami, no? Ngayon, inaalaw naman ng gobyerno ang hanggang 50 na katao na basta't meron mamad, pwede magbukas yung mga tanggapan. Ngayon, dahil doon, nagbukas na rin tayo kahapon ng limited capacity at shortened hours ho para magkaroon ng serbisyo para sa yung regular services Okay. para sa community. Pero yun na, we limited yung capacity tapos we limit also the number of hours. Kasi alam naman ninyo ho, we are still working on the assumption na emergency situation ho. Yes. So, ang pansin na ang aming attention ay para sa repatriation at saka yung mga food assistance at saka mga iba-iba pang dapat gawin para lang siguruhin ho namin na meron kaming constant stream of information na pwede namin ibigay sa community, lalo na dun sa aming WhatsApp channel. So, we are constantly in contact with so many sources ho. So, kailangan ma-filter namin yung totoo at saka yung hindi. At saka namin, and it takes time ho, it takes people din ho, yung team natin to work on it. So, pati mga tao natin sa consular section, ganyan ho yung ginagawa nila. So, let me just clarify that, Your Excellency, nung mga nakalipas na araw, full lockdown kayo. But simula ngayong araw na ito, especially in the earlier days, medyo nagluwag na ng konti, nag-allow na ng konting sabihin na natin operations, commercial operations din. Kaya nakapagbukas na rin yung ating embahada on a limited scale para sa mga consular services natin. Matanong ko lamang po, Your Excellency, ano po yung mga consular services na yon na naibibigay pa rin ninyo sa kabila ng sitwasyon dyan? Actually, Ray, yung full services ng consular section yan, nandyan yung pagbibigay ng OEC, yung tawag doon, passport, visa, notarial, mga SPA ba? Pati yung mga police clearance, lahat ho yan, ginagawa na namin. Pero yun na nga, we cannot accept everyone all at the Yes. same time. Hindi ho pwedeng walk-in. Okay. Kasi kasi dapat ho by appointment kasi very clear ho yung rules ng Homefront Command na hanggang 50 lang ho katao at any one time ang pwede ho sa magtipon-tipon. Dapat ho actually 50 kung kaya ng mga shelters ninyo.
yung 50 ho, hindi ho kaya ng embassy yung shelter. Yeah, okay. Kasi limited capacity ho yung mga bomb shelters namin dito. So, pawanhin na, pasintabi na lang sa mga kababayan natin. We cannot have everybody come in all at the same time. Kung gusto lang nila on their own pupunta. So, ang sinasabi nga namin sa community, yung wag na rin magsama ng mga kasama pag Okay. mag-a-appointment. Kasi strict kami kung sino lang yung may kailangan pumunta, siya yung pumunta. At we'd like to ask the indulgence din ng community kasi yun lang may immediate need. Need. Oo. Yun lang ang pumunta kasi kung pwede pa noon ipa another day, ganon. So sa ibang araw na lang pa-appointment para bigay yung attention dun lang sa mga nakangailangan talaga. Okay. And that kind of restriction, yung mga number of accommodation sa embahada is not because ayaw magbukas ng embahada. It's because yun ang regulation procedure ng home front defense ng Israel na talagang gusto niya lang ipatupad. Ano po? Alright. We want to implement it pero sabi nga maximum of 50 people. Yes, oo. Yung bomb shelters ho namin, hindi ho kayang i-absorb yung 50. Kasi ho, kapag ang rule ho dito kasi, and it's also answering yung umiikot na mga fake news dyan na bawal, kasi may nabalitaan kami na sinasabi ng mga ibang kababayan natin or nababasa ng ibang kababayan natin na the late Mary Ann De Vera daw namatay dahil yung mga foreign workers daw hindi ina-allow na pumasok sa mga shelter. Meron. Oo. Gusto ko sabihin that's not the truth, no? Okay. Kasi by law, we need everybody needs to open their doors to allow people in kapag may sirena. And this includes the embassy po. So that means, kaya nga, we're looking at maximum 50 kasi sa tapat ho natin ng embassy, it's a park. So meron ho dyan na mga yung mga nagpa-picnic, yung mga, diba? So we are by law mandated to open the doors of the embassy and to open the shelters to them. Kung minsan ho, ang dami ho niyan. So pag pumasok yan, talagang strained na ho yung shelter. natin, shelter. At definitely, sobra tayo sa 50. So, for the safety na ho ng kababayan natin, safety ng team natin, tapos safety ho ng mga taong kailangan sumilong, we need to make sure na kokonti yung tao. Ngayon, I'll just give you an example, Ray, no? Yung ako, personal experience ko, and it has been my experience since the start na nagpunta ako na-assign ako dito, mag-iisang taon na. Basta't may sumirena, pag nasa labas kami, pupunta kami kahit saan, kakatok kami, papasukin kami. Alright. Oo, gano'n. Tapos itong very recent, no, pumunta kami sa Jerusalem kasi kasama namin yung asawa ni Mary Ann, no? Nakipagkita kami sa presidente ng Israel. On the way, mga 3 minutes away na kami dun sa Office of the President. Biglang sumirena. So sabay nagpark muna kami, no? Tapos tumingin kami, punta kami sa isang bahay. Tapos tiningnan namin, pwede ba yung mamad? Wala, nobody stopped us, ha? Tapos sabi namin, ayaw namin to. So, labas muna kami. Hanap kami ng iba na mas maganda. Yun. We didn't know the people in the room. Mga passers-by din who sought shelter. Kasama nung mga may-ari ng building, may-ari ng mga apartments. Ganon ho yung sistema. Yung problema lang kasi pag you don't have enough time or hindi ka nagising or you don't have enough time to run to the shelter, yun ang problema. Dumating yung pangyayari, yun, ganun at karamihan ho ng mga casualties ngayon, either injuries or casualties, it's because yung iba hindi ho naabutan yung shelter. Tumatakbo pa sila, no?
Yung Oo. mga, kumbaga, yung mga falling debris, ano? Yung mga Yes, projectiles, yes. ano po, Ambassador? Oo. Oo, actually kahapon, Ray, kung mamarapati, magkukuwento ko rin, 'no? Aha. Kasi nagpunta kami sa Ichilov Hospital. Kasama ko yung mga ambassador ng China, Japan, Mhm. India, Singapore. So, ah, in-invite kami ng Ichilov Hospital para makita namin kung ano yung operations dun sa underground hospital nila. Mhm. So, nakita namin doon, nakwento nga, at may isang pasyente doon, Indian national. Natamaan siya nung shrapnel lang, no? And critical yung situation, pero dahil sanay na sanay sila sa trauma care, sa emergency care, at sa mass episodes, no, mass Mhm. casualty episodes, na-save nila Uy, yung kababayan ng Indian ambassador, and they were using the latest, yung ER nila, grabe. okay. Grabe, ang galing. Sorry, pero Opo. nakakamangha kasi may mga kapatid ako, tsaka yung family ko maraming doktor. Mhm. Sabi ko, sabi ko, ang galing ng setup nila, Mhm. na it's some of the technologies na hindi pa ina-adapt sa ibang Okay. lugar. Alright. And oo. So sabi nga namin, and buti naman sabi din nila na, uh, basta't meron kayong mga kababayan, yung our hospital door is open para asikasuhin yung mga Mhm. That's nice. yung mga migrant workers din, no? Yun. So, okay. So, liwanagin ko lang, ano po, Ambassador, lalong-lalo na dun sa mga misinformation o fake news na lumalabas. Tulad nga po na nabanggit ninyo, yung fake news o misinformation na nagsasabi, na minsan nagpo-post pa nga sa mga social media post dyan, na nasawi si Mary Ann, yung ating kababayan, dahil wala siyang napuntahang shelter o ika nga nasaran siya ng shelter. Hindi po totoo yun. That is fake news, misinformation. Blatant fake news. Yes, hindi ho siya nasarahan, hindi ho niya naabutan. Yun ang totoo doon. Alright. Yun ang totoo, oo. Alright. So, kasi ho, I wanted to highlight that kasi it gives the wrong impression ho, at pangamba din sa mga pamilya ng mga kababayan natin na nandito. Kasi Mhm. pag naririnig nila diyan sa Pilipinas, ganyan yung nangyayari, nagwo-worry ho, Mhm. no? Totoo. So they call up, tapos it adds on to the stress din ng mga tao na nandito, Mhm. na they try to explain din yung mga ganon. So I'm taking on uh, yung cudgels for the community here. Mhm. Kasi kailangan din malaman kung ano ba talaga yung katotohanan. Kasi Mhm. you have to be here to know the truth, di ho ba? Yes, yes, yes. Yes. Oo. Tapos meron pa akong gustong isang kung mamarapati mo Sige rin. po, go ahead po, Ambassador. You have the floor. Oo. You have the floor. Ah, yung gusto ko rin sana pabulaanan. Kasama na yung pagsasabi tungkol dun sa yung sa mga shelters. Gusto ko rin i-highlight kasi na parang ang dami namin kasi nga we dito sa embassy, we spend time looking at all the news and Mhm. checking with our sources, Mhm. and seeing also what people are saying about what's happening here, di Mhm. ba? Ah, Tapos nakikita, we come across a lot of mga AI generated Oh, images, yes. videos, Mhm. no? Ah, it's another thing kung parang teka, nakatira ako diyan malapit. Bakit ganyan yung itsura? Yung mga ganun Opo, ng opo, comments. aha. So ang sa akin parang in this time nang may nangyayaring ganito, let's be aware din na ginagamit din ng mga kalaban ho, 'di ba, Mhm. ng bansang ito o kalaban ng bansang Amerika, yung AI, no? Mhm. Na magsasabi kung ano yung kung kumbaga, to sow Fear, confusion. disinformation and fear. Oo, fear lalo na sa mga pamilya, dun sa mga unassuming po. So, dito ho, syempre may mga impact sites din ho. I can say that, yes. But generally speaking, honestly, parang at this point, mas grabe pa nung last year. Mhm. Mhm. Based on what I've seen so far, no? Mas matindi ho last year Alright. yung damage, compared to this time. Syempre nakunod ako. No? I hope nothing ever comes to that, close to that Mhm. Mhm. situation. Pero yun na nga, kasi kung naniniwala ho tayo sa lahat na nakikita natin,
again, it adds worry. Nasi-stress kayo, tapos isi-stress pa ninyo yung mga kababayan natin Yes, dito. that's And it true. does not help po. It does not help. Well, let us help you. Let Radio Pilipinas World Service help you, no po, Ambassador, Your Excellency, to fight those fake news and misinformation by repeating itong pong mga binabanggit ninyo na para hindi ito ikang lumaganap dito sa ating bansa na ikang magsopa ng fear at confusion sa pamilya ng ating mga kababayan dyan sa Israel na may pamilya dito. We will do our best to fight this misinformation or fake news gamit na rin ang mga impormasyon na nanggagaling mismo sa DFA at mismo sa inyo dyan sa Philippine Embassy natin sa Israel. Ano po, Ambassador? Idadagdag ko lang sana, no, yung kay Mary Ann, no, actually, this is coming from the rescuers mismo na rumisponde dun sa insidente, no. Ito yung totoo, galing sa first responders, no. Si Mary Ann, ina-assist, ang assessment nila, no, si Mary, ina-assist niya yung kanyang inaalagaan na Yung ward lola niya. bukod dun sa ligtas na lugar. Nung siya ay yung natamaan nung bumagsak na debris dun sa stairwell. Kaya yung lola niya na nasa harapan niya, no, yun nakaligtas, pero sugatan din. So it's them. It's not just about Mary Ann, it's the two of them. At yung natamaan talaga ng Projectile, ng debris. the bulk of the debris nung stairs kasi nasa sila, 'di ba? Papunta na nga sila dun sa Shelter. nagkulang oras, oo. Yun. Kasi kung minsan a minute and a half, kaya na nga kung 5 minutes ang time na ibibigay, ay aalat sa'yo eh. Nako. Oo. Okay. So you have to act fast, you have to run fast kung tutuusin, Ambassador. Time is of the essence. Yung ganun. Yes, and it's in the evening, no? Natutulog ka, magigising ka. Syempre, you're not in your Yes. Kumbaga sa Tagalog, Ambassador, maalimpungatan ka eh, di ba? Na And many of the injuries actually are now, yung mga nire-report ng parang Red Cross nila dito, yung Magen David Adom. Sabi, karamihan ng injuries are because of falls. Yung mga nahulog dahil dun sa pagtakbo nila sa mga shelters. Wow. Well, okay. Pero so far pa ngayon, Your Excellency, bukod kay Mary Ann, wala naman na tayo pong maire-report confirmed na nasawi o nasaktan pa na OFW o Pilipino dyan sa Israel, Ambassador? Wala, pero meron tayong isang kababayan. Ito, parang poster girl nga ngayon siya. Oy, Kasi okay. ng Homefront Command kasi pumasok sila nung kanyang employer dun sa shelter, bomb shelter. Nung pagsara niya ng bomb shelter, natamaan yung kanyang bahay, yung bahay ng employer. And they were safe because they were inside the bomb shelter. So ngayon, it's exactly the point na you have to enter the shelter, you have to close the shelter para to be safe. So yun. Ang ginawa pa nga niya para hindi siya mahirapan. Kasi medyo may konting immobility yung kanyang Yung ward niya. Pinasok na lang niya, pinatutulog na niya sa bomb shelter. Okay. Yung Kasi mga kwarto naman talaga yung mga yun eh. So pinatulog na Doon na sila. Dapat- Doon na sila. sira na lang niya yung pinto. So yung element ng time talaga na wala na kasi nasa loob na Nasa siya. loob Ang na kailangan sara yung pinto. Okay. Kasi yung pinto, siya reinforced steel din yan eh. Oo. Okay. So that's Oo, good. sabi- Video, pagbukas niya, wasak, Wow. wasak na Wow. kwarto ng kanyang employer. Yeah. Wow. Anyway, well, besides that sa mga nababanggit po ninyo na Your Excellency, may magaganda pa kaming mga balitang natatanggap dito sa Pilipinas na ginagawa po ng ating embahada sa pangunguna ninyo in coordination and with the assistance of other Philippine embassies. For example, naka-6 na batch na pala kayo
na mga Pilipino na nakapag-cross na sa isang border papunta ng Egypt, Ambassador? Anim na batch na. Gusto ko lang i-correct yun. Actually, 4 na batch. Kasi Apat. Mhm. naibilang 4 na batch ng OFWs. Yung naibilang kasi yung ibang batch na yung mga turistang na Oh, stranded dito. okay. All right. Yan. So, So, to make yun, it clear, Ambassador, 4 na batch na OFWs, 4 na batch lang na OFWs, pero meron 2 bang batch na parang stranded tourist na Filipinos lang? mas yung ibang tourist kasi pa isa-isa, pa dala-dalawa, pa Mm. Mm. so several na ho yun. In fact, we have about ang na-move yung via Egypt namin umaabot na ng 50 OFWs, no? Okay. 50. Yung, Oo. sorry, correct ko. Teka, tinitignan ko yung listahan ko, Opo. ha. Opo. OFWs and tourists OFWs and tourists. na Fif- kinross na Egypt. 32 yung OFWs doon. Okay, 32 in total 50 yung Right. na transport nyo across the border to Egypt. 32 ng 50 ay OFWs. Tama po ba yung figures, Ambassador? Yung latest figure namin as of last night. Oo. Okay. So 32 out of 50 are OFWs. The rest para mga stranded Filipinos lang, like tourists, something like that. Ano po? Tourists. Oo. Okay. Mga pare. Oo. Mhm. Yeah. So how was the coordination with the Philippine Embassy in Egypt? Hindi po ba kayo nahirapan? Yeah, actually, Naitawid yung mga yun? mahaba yung biyahe, but the thing is, bago pa umaalis yung mga tao, ang biggest challenge kasi namin, una yung transit visa nila sa Mhm. Egypt. Mhm. Required yan, So maganda yung pakikipag-ugnayan natin sa embahada natin sa Cairo, tapos sa Egyptian government, pati yung Egyptian embassy dito. Tapos may nagfa-facilitate, naayos yung facilitation na kahit na in actually less than 24 hours pwede na namin i-move yung mga tao. Mhm. Mhm. Hindi Oh. kailangan So, mahaba nga yung biyahe from here to Taba, mga 5 oras yan, no? Mhm. From there, magko-cross sila, tapos they take, again, land route papuntang Cairo, mga 5+ hours din yan, 5-6 hours. Depende kasi marami din silang checkpoint doon, no? So, pretty much, masakit sa likod, Oo nga. pero it's safety, di ba? Mhm. It's to bring out the people kasi very limited yung flights lumalabas out of Israel ngayon, Mhm. Tel Mhm. Aviv. Alright. Well, naku, talaga pong napakahirap ng ika nga tungkulin ninyo, Ambassador. There's a lot on your shoulders. Hindi lang po sa inyo, pati sa ating lahat ng ating mga opisyal at staff ng Philippine Embassy sa Israel para sa pagtulong sa ating mga kababayan. And siguro hindi ko po malaman, in behalf of the Filipino people here in the Philippines, sa inyo po mga kababayan dito, siguro nagpapasalamat po kami sa dedikasyon at public service, dedikasyon, professionalismo ninyo sa pagbibigay nyo ng serbisyo sa ating mga kababayan, sa ating mga OFWs man o mga stranded na mga Filipinos natin, para maitawid nyo at mailigtas nyo po sila. Gustong-gusto ko pa sanang pahabain itong ating usapan, Administrator, sabagat it's only getting better every minute itong ating usapan dahil nalalaman namin ang sitwasyon nyo dyan, yung real situation nyo dyan sa Israel. Pero unfortunately, we're running out of material time. Siguro, mensahe na lamang po muna ninyo, Your Excellency, and I hope and pray na hindi ito ang huli natin pag-uusap sa programang ito. Go ahead po, Ambassador. Ray, yung namin, yung pagkalinga namin sa mga turista at sa mga OFW sa community dito, it's a one country team, it's a one country team approach. Yes. Ito ang DMW at saka OWA dito, lalo na doon sa part ho ng mga OFW. So kasi sila ho talaga ang nagli-lead dyan sa gumagastos and everything. Sa amin ho yung mga turista.
sa DFA ho. But we work as a team, and before each trip ho, we plan out yung ruta talaga nila kung saan dapat yung mga sasakyan. Kasi we check and check and check and check kung safe ho. Ngayon, dun sa mga gusto kong magpa-repatriate, panawagan ko na lang dun sa mga gusto magpa-repatriate. Just, may survey form ho tayo, nandiyan dyan ho sa Facebook natin at saka sa WhatsApp group, sa WhatsApp channel po ng embassy. Fill it out po para we can immediately reach out to you. Tapos ho, again, ang panawagan ko sa mga community, pinapaalala ko na maging alerto, pumasok ka agad dun sa shelter, basta nakatanggap kayo ng initial emergency notification, yung first emergency notification, pumasok na ho kayo, wag na ho ninyong antayin yung sirena. No? It's life-saving ho. Maraming salamat po, Ray. Ay, nako. Sa Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo, Your Excellency, at sa buong staff ng Philippine Embassy. Dahil maski na nakatulog na kayo ng sirena ng incoming, pinagpatuloy pa rin na you still found time for us here para maparating po sa amin ang mga nangyayari dyan. Kaya kami ang dapat magpasalamat ng gusto sa inyo at sa lahat ng ating Philippine Embassy officials and staff. Maraming salamat po, and our sincerest prayer for your safety and all the staff and yung kapwa nating mga Pilipino dyan sa Israel. Maraming salamat po, Ambassador Mendiola. maraming salamat, Ray. Maraming salamat sa mga tagapakinig nyo. Ang ating pong Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendiola. Yan po ang dedikasyon ng isang Ambassador Mendiola kasama ang buong staff at officials ng Philippine Embassy sa Israel together with other government agencies dyan. Tulad nga ng sinabi ni Ambassador Mendiola, it's a one government team approach. Ibig sabihin, hindi lang po Philippine Embassy, maging ang Department of Migrant Workers, ang Migrant Workers Officers, ang DFA, ang OWA. Nagsasama-sama po sila, nagtutulungan upang mapagsilbihan ng ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Israel sa mga ganitong pagkakataon. Tulad na nabanggit ko po kanina, kaya na-delay yung pagpasok ni Ambassador Mendiola dahil katatanggap lang nila ng alert siren, meaning may paparating na mga missile attack from Iran. So they have to seek shelter bago sila makapag-usap sa atin. Nung nag-pass na po yung insidente, doon tayo nagkaroon ng pagkakataong makapanayam. Ganun po ang dedikasyon nila. Ganun ang professionalismo nila sa pagbibigay ng impormasyon at pagsisilbi sa ating mga kababayan. Ulitin ko, fake news. May mga fake news na lumalabas. Ano po, sabi nga ni Ambassador Mendiola, tungkol sa pagkamatay ng ating kababayang OFW na si Mary Ann de Vera, kung paano siya namatay sa Israel. Fake news ang lumalabas na sinasabing hindi siya pinapasok sa shelter o hindi siya nakapasok sa shelter. Kaya po siya namatay o tinamaan ng projectile. Mariin pong pinabubulaanan ng embassy natin yan sa Israel ni Ambassador Mendiola. Wala raw pong katotohanan yun. Sapagkat ang katotohanan, kapag mayroong mga missile siren na lumalabas, pinapatunog, lahat po ng mga bahay daw doon kinakailangan magbukas ng pinto at mag-take in ng mga tao para sila ay ma-shelter. Nagkataon lamang na talagang inabot itong si Mary Ann at ang kanyang ward, hindi sila nakaabot sa shelter, tinamaan sila ng mga projectile. Ang labi po ni Mary Ann sa Pangasinan na naiuwi na at nakaburol. Igalang natin ang ating kababayang si Mary Ann on her last days here on earth sa kanyang burol. Huwag tayo maglabas ng mga fake news na hindi naman totoo, na lalo pang magbibigay ng pabigat sa dibdib at isip ng mga naiwanan niya sa buhay at ng mga Pilipino para hindi matakot yung pamilya ng mga kababayan natin dito na nagtatrabaho sa Israel. Maraming salamat po at sa susunod na edisyon pa rin ng Global na Tayo, asahan po namin na magkikita at magkakarinigan pa rin tayo. Sa ngalan po ng buong Global na Tayo team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.